Turn up the volume. Hindi lang pagkatapos ng pag-aaral, makapagtrabaho na sa barko, marami pang mga requirements na dapat pag-aralan. Isa na dito ang pagkuha ng 2-4 at 2-5. Sa video ito, ituturo ko ano bang dapat gagawin o tapusin bago makakuha ng 2-5. So tara, pag-usapan natin yan. Ito maraming nalilito sa pagkuha ng 2-5 sa mga requirements natin. So ngayon, pag-usapan natin yan. So, dito napakaraming nagtatanong kung pwede ba daw yung 12 months on board mag-apply na ng 2-5. So ngayon pag-usapan natin yan. Uunahin natin yung pagkuha ng parts of navigational watch. So ano ba yung parts of navigational watch? So more on bridge working yon sa parts of navigational watch. So sa kompleto mo na yung 18 months simula ng pagkuha ng 2-4. So ulitin ko. Simula ng pagkuha ng 2-4 parts of navigational watch, kailangan maka 18 months ka bago ka kumukuha ng 2-5. So ngayon pag-usapan naman natin yung requirements sa 2-5. Nakakuha ka na ng 2-4 o parts of navigational watch. So isa sa number 1 yan nga requirements bago ka makapag-proceed sa 2-5 para maka-apply ka ng permit number para sa 2-5. So kung hindi mo na kumpleto yung 18 months, not less than 18 months, so komplikado yung pag-apply mo. So kailangan kumplituhan muna yung 18 months bago ka mag-apply ng permit number para sa 2-5 para makapag-assessment ka na pag natapos mo na yung 18 months. So ulitin ko, 18 months, hindi 12 months. So kung 12 months ka, kailangan mag-onboard ka pa ng 6 months para makompleto mo yung 18 months mo. Nakuha natin yung 18 months on board, simula ng pagkuha natin ng 2-4. So, mag-apply tayo ng permit number. So, saan ba tayo mag-apply ng permit number? So, dyan pa rin sa mismo account natin. So, tingnan lang natin yung mga requirements doon and then i-upload natin. So, ngayon yung 12 months natin, sa pagka-DT natin, yung transcript of record, yun, mga supporting documents natin yun. So, pwede natin i-attach yan, yung mga si-service natin. Pero yun na natin pag-attach yung ating 18 months and then supporting documents para sigurado tayo, hindi makomplikado yung pag-apply natin ng 2-5. So, ngayon lilinawin ko, yung pagkuha ng 2-5, kailangan kumukuha muna tayo ng 2-4. So, bago tayo kumukuha ng 2-5, kailangan not less than 18 months yung onboard natin simula nung pagkuha natin ng 2-4. So, kailangan pagkuha natin ng 2-4, maka 18 months tayo bago tayo kumukuha ng 2-5 sa practical assessment natin sa 2-5. So, kung saan ba tayo magpa-COP ng 2-5? Sa mismo account lang natin. So, sundan nyo lang video ang ginagawa ko sa mga nakaraan pang mga video na ginagawa ko. So, tingnan nyo lang at saka sundan nyo lang yon yung pagkuha ng permit number. So, napakadali lang mga tol. Huwag lang nating lituhin yung isipan natin sa mga haka-haka. Basta yung 18 months, not less than 18 months, yun lang sundin natin para hindi komplikado ang ating pag-apply ng 2-5. May mga video rin akong ginagawa dyan sa pag-apply, pagkuha ng permit number. So, sundan nyo lang YouTube channel ko sa Gulf TV Marinong Pinoy. Mag-apply sa mismo account natin. So, nandun na lahat. Tinuturo ko na lahat. So, sundan nyo lang yung video na yun. Online na lang tayo. So, no need na tayo pupunta pa sa Marina. So, pag may mga katanungan lang tayo, nasa mismo account lang natin, yung contact. So, sa mismo account natin, sa may pinakagilid, tingnan mo lang yung contact. Nandan yung contact number ni Marina. So, pwede tayo mag-email. So, kung ano yung kailangan natin, certificate ba, problema sa SRN. So, nandun na lahat. Mga tol, so wag na lang tayong pupunta sa Marina kasi online na tayo ngayon. So sa pag-print naman ng ating certificate, pag nakabayad na tayo, so pwede tayo magbayad sa mga GCash, so mga bayad center, so pwede tayo dyan magbabayad, so pwede sa 7-Eleven. So pag nakabayad na tayo, ma-release natin yung certificate natin, dito na lang sa mismo account lang natin, click mo lang yung certificate, and then pag-click sa certificate, lalabas na yung certificate mo, and then print mo. So, ganun lang. So, A4 yung bond paper niyan. Pag-assessment naman sa 2-5, yung mga trabaho lang natin sa deck works. So, mga deck works, yung safety works natin, sa cargo hold, sa mga trabaho natin sa unmooring, mooring, unmooring. So, sa mga safety natin nga trabaho, o ano yung mga trabaho natin sa deck
mag-assessment tayo kasi titingnan ng asesor kung pasado ba tayo, marunong na ba tayo, pwede na ba tayo magtrabaho sa DIC. So, ganon yung sa TODAS 5. Sa pag-assessment naman natin dito, so si Marina yung magbigay sa atin ng mga training center, kung saan tayong training center, saan yung kwalipikado ng mga training center. So si Marina magbigay, doon tayo mag-enroll ng TODAS 5. Na rin yung mag-assessment sa atin. So titingnan doon kung pasado na ba tayo sa ating mga trabaho sa DIC o pwede na ba tayo magtrabaho, safety na ba yung tama ba yung mga ginagawa natin. So kaya nga may assessment. So magkita-kits tayo sa susunod na video.